Nako, heto mga kaubayan, Stella Kimbo nagtatago na. Matapos ilabas ebidensya, tumanggap po ng maleta. Ayan mga kargo natin, nagtatanong po. Yan po ang ating alamin mula po rito sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kaubayan. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na po natin ito mga kaubayan. Nako, bigyan po natin ng reaction to. Ito pong si Senate President Tito Soto nang nakakapanggigil po ang kanyang statement. Sabi niya po kasi dito mga kaubayan, successful ba kayo? Hindi. Nadali pa kayo ng tukhang, di ba? Anong nangyari ngayon? Ayon, may ICC, International Criminal Court. Di ba? Sabi niya. So we want this upgraded, sabi niya. We want better for the country. We want a better way to address the problem of illegal drugs and drug abuse. Grabe, no? Alam mo, ikaw Soto, mas malaki pa nga ang panahon mo na naging official ka ng gobyerno nationally, no? Kaysa kay former President Duterte. Si former President Duterte, 6 na taon lang mayroon ng pagbabago. Ikaw, I think lampas ng 20 years ka ng pabalik-balik sa Senado, anong ginawa mo? Wala namang pagbabago. Anong sinasabi mong better way to address this problem? No? Wala ka namang ginawa. Diba? Wag kami Soto, no? Sabi po kasi dito mga kabayan sa Philippine Star, better anti-drug campaign South. Soto proposed to effectively abolish the PDEA and Dangerous Drug Board and consolidate their functions into the Presidential Drug Enforcement Authority. So, presidente na. Si PBBM na ang hahawak dito mga kaubayan. Diba? Ang tanong ko nga, anong ginawa mo? Anong ginawa mo Soto sa napakalaking panahon mo bilang senador? Para labanan po ang droga. Diba wala naman? Buti nga si former President Duterte, 6 na taon lang may ginawa. May pagbabago. Diba? Na nangyari. Yun nga lang, may mga nasakripisyo niya. No? Yung sarili niya rin ngayon, nandun sa ICC, sabi mo nga, diba? Yun ang totoo. Kung talagang gusto mo ng pagbabago, there is always a sacrifice mga kaubayan. Ang problema dito kay Soto, nagsasalita siya, hindi niya naman ginawa. Okay sana, di ba? Ganyanin niya si former President Duterte, no? Ganyan yung mga salita niya kay former President. Kung meron po siyang ginawa, naiambag man lang mga kababayan. Wala eh. Hanggang salita ka lang Soto. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Pulang Ploma, sige po Tito Sen, how do you exactly want to do it? Oo nga. Sige nga, paki-explain. Sabi po dito ni Loma, I know someone whose life changed for the better because of Tungkhang. As in life change, like from the night to day. From user pusher to successful businessman and good provider to his family. Di ba? Tingnan nyo na yan. Yan po ang epekto. Yung nakikita nyo lang kasing epekto, yung bad effect eh. Actually, it is not bad, no? It's not bad because it is part, no? Ng war on illegal drugs, mga kaubayan. Yung nagbago, napaganda po yung buhay. Yung hindi nagbago, ayun, nawalan po ng buhay. Diba? Sabi naman po dito nila sa FYI Manong Soto, sa lugar namin noong pag-upo ni Tatay Digong na pagka-presidente, tumino ang mga adiktos. Tumaba at mahimbing na ang mga tulog. Secure at safe na po ang lugar. Ngayon sa administrasyong ito, marami ulit ang bumalik sa bisyo ng droga.
Maraming pamilya na naman po ang nangangamba. Maraming pamilya naman po ang nawasak. Ito po ay katotohanan lamang. Sa panahon pong iyon ay maliwanag ang daan. Ngayon ay parang may nakaabang ulit sa tabi-tabi. Correct. Yeah. Sabi po dito ni Rolando de Leon, maleta o bayong ngayon? Maleta, walang bayong, puro maleta po yung pinamigay sa kanila. At saka, ano yung isa? Paper bag. Okay? Lahat dito kumukontra sa sinasabi ni Soto. Kasi ang nakikita lang ni Soto yung bad side na nakikita nila, no? What's in a name? Unless people heart are changed by God, chances are things will remain the same. Oo nga. Tell it to the Marines, sabi po ni Dopedo. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni Soto? Na mukhang parang iniinsulto niya pa si former President Duterte sa ginawa niya. Ikaw nga, wala kang ginawa. Diba? Ito, pasadahan pa po natin to. Isa pa mga kabayan, bago po natin i-play yung video. Kaya naman pala mga kabayan, yung Quadcom, diba? Ngayon ay bubuhayin na naman po ang Quadcom, no? Pero ito pong balita patungkol po sa 18 ex-Marines na witness, no? Nag-testify or nagsalita, wala pa naman investigation, no? Sabi po dito, mga kabayan, paper bags na naglalaman ng 5 million kada isa, ipinadala umano kada hearing ng Quadcom ayon sa mga nagpakilalang ex-Marines. Ayan. Mukhang mukhang totoo, no? Kasi bawat hearing masagasig po itong mga hinayupak na ito eh. Bawat hearing talagang makikita mo. Kung gusto lang pukpukin si BP Sara, talagang pupukpukin na nila eh. Ito pong balita mga kabayan, sabi po kasi dito, no? Paper bags na naglalaman ng 5 million kada isa. Ipinadala umano sa hearing ng Quadcom ayon sa nagpakilalang ex-Marines. Ibinunyag sa isang joint affidavit mga kabayan ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines ang umano'y ipinadala nilang mga paper bags sa House of Representatives kada nagkakaroon ng hearing ang Quadcom. Ayan. Ayon sa nasabing joint affidavit, mismong ang staff di umano ni dating Bicol Representative Saldico ang nag-uutos sa kanila na pumunta sa kamera upang ihatid ang mga paper bag. Ayan. Tuwing mahiring ang Quadcom ay inuutusan kami. Ito po yung statement, no? Tuwing mahiring ang Quadcom, inuutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants ni Saldico papuntang House of Representatives na nagdalala ng mga paper bags na bawat isa ay may naglalaman ng 5 million pesos. Sinabi sa amin ng mga executive assistants na ito ay para sa mga mambabatas ayon po sa kanila. Ayan na. Nauna nang itinanggi ni Manila 6th District Representative Benny Abante, isa sa mga miyembro ng Quadcom, na nakatanggap siya ng kahit anong salapi. Pati si Chua mga kabayan, tinatanggi po yan, no? Malamang itanggi po nila kasi wala namang magnanakaw na umamin mga kabayan. Diba? So ano sa palagay nyo mga kabayan? I think it is really possible, no, na ganun po ang nangyari, no? Na talagang nabigyan po itong mga kasi di ba bago pa man ito sila lumabas, no? Nung panahon pa ng Quadcom, may mga lumalabas na mayroon, di ba? Mayroon pong bigayan, no? Bawat hearing, di ba? Noon pa. Bago pa sila lumabas, meron na talagang kumakalat na balita na mayroong bigayan ng milyones bawat hearing po ng Quadcom mga kababayan. Okay? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po di Guzman, there could be truth in this, otherwise these ex-Marines won't stake their and their families' lives in harm's way.
or in harm's way. Oo nga eh. No? Napakaano nila eh. Kung iisipin mo, may mga pamilya to eh. Delikado sila tulad ni Sergeant Orly Gutesa. Diba? May pamilya po sila na pwedeng, diba, gurugurin ng mga mastermind. Kaya doon pa lang sa motibo nila, diba? May credibility na kumbaga. Without solid evidence, people deserve the benefit of the doubt. Kaya nga kailangan mag-hearing, no? Kailangan nga imbestigahan ito sa Senado para mailatag din naman nila yung kanilang mga ebidensya. Diba? As long as there is no clear proof, we should respect the presumption of innocence for Saldico and Benny Abante. Kaya kailangan po natin mag-hearing at imbestigahan talaga ito, mga kaubayan. No? Madali lang yan i-prove. Sabi po dito, tingnan sa CCTV sa Congress kung totoo yung sinasabi ng mga ex-Marines. Mahirap din yan eh, kasi baka, di ba, kontrolado po nila yung Congress, so pwede lang i-pull out yung mga video, mga kaubayan. Di ba? At palitan nila ng iba. Madali lang yon. So, hindi pa rin. No? Tama yung sinasabi ng kakilala ko na nag-work sa HOR. May mga paper bag, hayop. Yun, no? Sabi po yan ni Ann Becue. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dito? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin ang video ito. Ito na po. Yan ho yung maleta na pinakita ho doon sa preskong kahapon. Nahawak-hawak. Yan. Ayan. Ngayon, ano ang kaugnayan ng mountain bike? Sundan natin itong kasunod na picture. Yan. Yung isa pang ipinadala na picture, yung mountain bike, yan parang kapareho nung ginagamit ni Congresswoman Estela Kimbo habang siya ay nagsa-cycling. Yan. O, di ba ga? Matindi. So marami pala, hindi lang pala siko, hindi lang pala, kaya marami din ang may gusto na humarap itong si Stella Kimbo sa pagdinig. Pilipinas! Joseph, saan napunta ang pera na ito? Kung saan ang BSP ngayon ay nagre-reklamo, hindi na daw nila kayang iangat pa ang ekonomiya ng bansa. Wala na silang pera. Ay, nako, matindi ito. 4:16 na ho ng umaga. Narito na ho ang ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Miyerkules na, no? Tama ba ka? Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Pebrero 2026. Araw ho ngayon ng Baklaran. Yung mga sisimba sa Baklaran, biyahe na hanggat maluwag pa ang kahabaan ng EDSA. Sa detalye ng ating mga headline. Mga dating sundalong Marines lumantad kaugnay sa daan-daang bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Kampo ni dating Pangulong Digong humirit sa ICC na pauwi na siya sa Pilipinas. ICC, inilatag ang mga co-perpetrators ni FPRRD. Vice President Sara, nagatid naman ang tulong sa mga biktima ng bagyong Basyang sa Iligan City. Code of Conduct sa South China Sea, posibleng mabuo sa December ayon kay Senator Erwin Tulfo. Ang plunder case naman ni Senator Jinggoy, 4 na iba pa, pinalakas daw ho ng NBI. At apila ni Carly Discaya na makalaya sa Senado, tinabla ng Pasay Regional Trial Court. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. 18 dating miyembro ng militar at security personnel na konektado umano kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ang humarap sa media upang isiwalat ang aligasyon ng malawakang paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ilocos Norte mula 2022 hanggang 2025. Sa kanilang mga pahayag,
Kinumpirma ng mga ito ang naunang akusasyon ni dating Marine Orly Gutesa na nagdala umano ng pera kay dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na iniuugnay sa mga kickback mula sa flood control projects. Sa press conference na ginanap sa Club Filipino sa San Juan, sinabi ni Attorney Baligod na ilang beses umanong naghatid ang mga sundalo ng mga maleta ng pera na tinatayang aabot sa 805 bilyong piso kay Romualdez at kay Pangulong Ferdinand Marcos sa Forbes Park at Paway sa Ilocos Norte. Naglabas din si Baligod ng mga larawan ng mga maleta na umunig ginamit sa paghahatid ng pera at sinabing eroplano niko ang nagamit sa paghatid sa iba't ibang politiko. Nauna nang inihayag ni Gutesa na nagdala siya ng 46 na maleta ng pera kay Romualdez at dating ako Bicol Representative Zaldico habang iginiit ni Baligod na si Marcos umano ang utak ng anomalya at nasa ilalim niya ang mga nasabing opisyal. Iniulat din ni Baligod na may impormasyon siyang umano'y umalis na ng bansa si Gutesa. Abante Pilipinas. Alalang akong voice clip pero narinig kong sinabi na talagang tinakot si Gutesa. Parang gano'n. Sorry, hindi ko masyadong maalala yung eksakto Pero mukhang tinakot si Gutesa tapos pinapirma ng recantation. Oo, nag-recant na siya doon sa kanyang mga sinabi, binaliktad na, and so on and so forth. At ngayon nga, ang pinakahuli nilang alam ay umalis na ng bansa si Gutesa. So ang tanong ay, sino ang nagkakanlong ngayon kay Gutesa? Hindi ba ga? Para hindi na ito magsalita pa. Ay ngayon, so wala na si Gutesa, meron ngayong lumabas na 18 dating sundalong Marines. Ito ngayon ang nagpapatunay. At ang matindi, marami pang mga pangalan ang sinasabing pinaghatiran nila ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control fund. Abante Pilipinas. Yung pondo ho ng flood control projects. Alas 4. So yun pala mga kaubayan ang nangyari, no? Kaya Sergeant Orly Gutesa, no? Nasa ibang bansa na daw po pala si Sergeant Orly Gutesa, mga kaubayan, no? Sa bagay, mayroon ng pumalat na balita no, na bumaliktad nga si Sergeant Orly Gutesa. Kasi nga yung pamilya na siguro no? Yun ang nakikita kong dahilan na, yung pamilya na. Kasi kung siguro nag-iisa lang siya sa buhay, lalaban yun mga kaubayan. Kaso, may pamilya, diba? Anyway, ano po nga yung opinion dito mga karabin natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Don't forget to like. Malaking tulong po yan mga kaubayan. Maraming salamat po.